Good evening. Pakibati natin katabi ng good evening. So, naturuan na tayo ni Brother Lito ng all-in. Ako naman tuturuan ko yan ng all-out. No. Lahat ng bagay sa mundo ay nakasentro dyan. Kanina, malis kayo sa bahay, lumabas, no? And then, pagdating dito, pumasok, mamaya lalabas kayo ulit. No? Yung bawat isa sa atin, nilagay sa womb ng ating nanay, pinasok, inilabas. Amen? Papasok sa school, lalabas sa school. Papasok sa office, lalabas sa office. Amen? So, maraming ibig patungkulan yung ating pag-uusapan. And kailangan talagang mag-out na talaga tayo. Dahil kailangan na. Kasi karamihan, may pumasok ayaw nang lumabas. Hello? Komportable na kasi siya sa loob. No? Sa gawain, komportable na siya. Ayaw na niyang ilabas lahat ng kanyang kalakasan, karunungan, kaalaman. No? At yun ang nagpapalungkot sa kanya. No? Tayong lahat ay dapat maging masaya. Amen? Masaya ba kayo? Amen. Gusto niyo laging maging masaya? Amen. Mag-out ka na. No? Amen? Okay, palakpakan natin ang Diyos na buhay. Ang sabi riyan, Jesus declared, "He who is not with me is against me." We do have a choice. We may choose to fight of the ultimate and complete victory. But the point is that since this is an all-out war, we will never gain an all-out victory unless we are all out for Christ. Hello? No? Kung sino ang he who is not with me is against me. Hindi pwedeng kalahati ay sa'yo, Lord, ang kalahati sa akin. Kasi sabi nga, kung ano ang iyong gagawin, gawin mong para sa Diyos. So lahat ng dapat ginagawa ng bawat isang nananampalataya ay ino-offer niya sa Diyos. Ang trabaho mo, ang business mo, no, yung mga anak mo, lahat ng ginagawa mo sa bahay, ino-offer mo kay Lord. No, nang may pagmamahal. Amen? Masaya. Amen? Masaya ba kayo pa sa pagpunta rito? Amen. Masaya kayo na inasar kayo ng mga driver na mga reckless? No? Kailangan masaya. No? Magsaya tayo dahil pag nandyan si Lord sa atin, ay meron laging bunga ng kasiyahan. No? So we do have a choice. We may choose to fight of the ultimate battle in our life. This is the ultimate battle in our life. No? Ang maging tagapaglingkod ng Diyos. Hello? No? Kasi ultimate na yan, wala nang iba pa. Wala nang ihigit pa dyan sa buhay natin. Wala ka na kasing pwedeng paglingkuran pa ng higit pa sa Diyos. Meron pa ba? Wala na, no? So, ultimate battle ito. Pero ito na'y malapit na ang battle na to ay papuntang langit. Laban papuntang langit. And I'm sure lahat tayo gusto nating makarating ng hindi sa bigan. So, gusto nating makarating ng langit. But we have to fight and have a good fight of faith. Kung anong yung pananampalataya, tiwala sa Diyos, yun ay paglaban mo.
Amen? Sa sarili mo yun. Sa sarili natin. Tayo yung mamimili. No? Tayo yung, sabi nga, itong gawain na to ay hindi biro-biro. No? Hindi ito laro. And this is not an ordinary service because ito ay para sa Diyos at para sa Kanyang mga anak. Amen? Para yung magkaroon tayo ng complete victory. But the point is that since this is an all-out war, we will never gain an all-out victory unless, pakibasa, all out for Christ. Everything. Lahat ay sa Diyos. Hindi naman yan yung mawawalan ka. Ang problema kasi sa bawat isa sa atin, yung bang pag nagbibigay siya ng oras niya sa Diyos, parang nawawalan siya. Alam nyo, pag ikaw ay naglingkod, halimbawa, literally, magbibigay ka ng 20% of your life to serve God, of course, the Lord will give you a reward. Katumbas ng 20%. Amen? Pag binigyan mo 50%, bibigyan ka rin ni Lord ng karampatang bayad na 50%. Amen? Pero pag binigyan mo ng buong buo, bibigyan ka ni Lord ng karampatang bayad na eternal. Unto eternity. Hindi, ngayon, matanda ka na, brother. Malapit-lapit ka na, siguro 5 years na lang. Kaya ikaw nag-iisip ka, malapit na rin ako. 5 years na lang, 65, 70, 75. Pero yung kapalit nito ay eternal. No? Yung pagkakaupo natin dyan, hindi ano yung antas ng ating mga ginagawa araw-araw, yung paglilingkod sa Diyos. Yung itinataya mong buhay, na alam ng Diyos na, ibang klase ito. Ibinubuhos niya lahat ng bagay, nawawalan na siya halos ng para sa Kanya. No? Alam mo yung nawawalan ng halos para sa Kanya, pero ipinagkakalob niya yung Kanyang oras sa Diyos, mga kapatid, no? Ito ay isang kalugod-lugod sa Diyos. Amen? No? At hindi lang yung langit yan. Kaya nga may kantang langit, lupa man ay langit na rin. No? Kailangan kasi itong lupa na to maging langit din sa atin. Amen? No? So, ang sabi dito, the heart of God yearns over His earthly children with a love stronger than death. With a love stronger than death. The love of God is an all-out love, and His sacrifice was an all-out sacrifice. No? Kita niyo kung paano magbigay si Lord? No? He yearns for over His earthly children. Tayo yun. No? With the love stronger than death. Ipaglalaban, hindi natatakot sa kamatayan. Ibinubuhos ang lahat. Amen? Nandiyan naman si Lord eh. The more na binibigay mo yung buhay sa Diyos, the more na ito ay pinagpapala ng Diyos. The more na ito'y binibigyan ng biyaya ng Diyos, the more na lalo kang binebless ng Panginoon. The more na yung hinahanap mo dati, hindi mo na hanapin dahil susunod sa'yo yung hinahanap mo. Hello? Naranasan nyo yun, yung blessing sumusunod sa'yo, hindi mo hinahanap. Bakit? Bakit? Kasi yung blessing, yan ay merong batas doon sa gumagawa ng mabuti at yung blessing siya yung naghahanap ng mapagbibigyan dahil galing yan sa Diyos. Bawat gawa ay may batas ang Diyos na susunod ang biyaya ng Diyos
sa mga gumagawa ng mabuti. Sumusunod ang kabutihan sa tao. Amen? So makikita natin yan, the love of God is an all-out love. Yan ang pag-ibig niya sa atin. All out yan, si Lord. Todo yan, todo para sa ating lahat. At alam naman natin lahat yun. No? Amen? Todong-todo si Lord. So, at saka all-out sacrifice. Hanggang ngayon, nagsasakripisyo si Lord sa atin. Hirap na hirap. Marami pang ayaw mag-all out. Hindi pa rin talaga tumutodo. Lumalaban pa sa sarili niyang pananaw sa buhay. Kaya matagal yung hinahanap niya. Hello? Matagal na hinahanap. So, dito naman, sabi dito, Jesus came all the way to earth. He went all the way to Gethsemane and all the way to Calvary. And it is He who says, whoever will may come. Sino man ang gustong sumunod, come. You're welcome. Surely, with an all-out Savior, the all-out of gift of the all-out love of the Heavenly Father, our response must be an all-out gratitude in an all-out love and an all-out service. So, ang service ay dapat all-out. Amen? At saka dapat priority yan, mga kapatid. Hello? Priority si Lord. Of course, siyempre, meron tayong mga obligation. Hindi natin pwedeng iwan ang mga obligasyon natin. Amen ba yun? Hindi pwede yun. Kasi kailangan yun araw-araw. No? Pero, kailangan, di ba, gusto natin laging umaasenso tayo. Amen? Gusto natin yung kumita tayo, lumaki ang sweldo natin, kahit papano, maginhawa. Gusto natin laging for the better, if not the best. Tama? Amen? O, pagdating kay Lord, pagdating sa serbisyo, ganun din ba ang ating tinatahak na buhay? No? Paganda ba ng paganda ang ating paglilingkod? Palakas ba ng palakas? No? Yung ating init sa Diyos, mas lumalakas, mas lalo tayong nagsisigasig. Ganun din ba? Hello, nandiyan ba kayo? Ulitin ko, di ba nagsisigasig tayo para tayo masenso? Pero sa Diyos, nagsisigasig ba tayo? Talaga bang binibigay natin ng todo, yung para sa Diyos? Ang lakas ng loob niyo, ha? Hello? No. Yung iba kasi iniisip nila, nawawalan sila kasi hindi nga marunong magdasal. Lord, sabi mo, heaven and earth, ginawa mo para sa amin. No? Lahat ng pagmamahal ay iniaalay mo sa amin. Lahat ng kailangan namin ay manggagaling sa iyo. You are the source of everything. Pwede ba, Lord? Bigyan mo ako ng hanap buhay na makapaglilingkod ako ng talagang all out. Kahit na anong profession mo. Kahit na ano yan. Kahit na kumikita ka ng talagang hindi mo mabitawan. Yung pa rin ang dapat mo maging prayer. Kasi hinihingi mo, kapatid, yung nakalulugod sa Panginoon. Yung bang out of this world. No? Out of this world yung gusto mong gawin. No? Pagka ginawa mo yun, kapatid, you will shine. Yung faith, at saka yung trust, yung courage, yung determination, ay kitang-kita ng Panginoon. Kapatid, sisiguraduhin ko sa'yo, mangyayari ang himala sa'yo. Mangyayari at mangyayari. Kaya lang tayo kasi
Ayaw natin no? Yung hindi mo mabitawan, yung nagpapahirap sa'yo araw-araw. Ayaw mong bitawan yung pagod ka na, ilang taon na. Sige pa rin. Pareho pa rin. Hindi na nadadagdagan, nagre-reklamo ka na ng sweldo mo, hindi na nadadagdagan. Oo. Kasi nga, Lord, ikaw naman may kapangyarihan yan eh. Masyadong hindi bukas ang ating tiwala sa Diyos. Hello? Masyado tayong, yung kinukulong natin ang ating sarili sa isang kulungan na hindi ka makalabas mismo. Dapat maging malaya tayo sa mundong ito, kapatid. Anak ka ng Diyos, naglilingkod ka na. Lord, gawin mo lahat ng mga milagro para sa akin. Hindi para ako'y mamuhay sa milagro, kundi mamuhay ako na makapaglingkod sa iyo ng sobra-sobra at hindi masayang ang aking journey sa mundong ito. Mag-aaral ka, pag-aaralan mo lahat para maging dalubhasa ka sa iyong gawain. Dapat all out ka, hindi sa sarili mo, kundi sa Diyos. Miracle will happen. No, mangyayari ang milagro sa bawat isa sa atin. Amen? So, all out service, kapatid. Pagandahin mo ang iyong pagiging Kristiyano. Para makakamit ka ng blessing. Amen? No? Para ikaw ay mabless. May sumayad sa isip ko. Ito naman joke lang naman. Merong isang mapagmahal sa hayop, sa pinakamamahal niyang hayop, maraming dog lover siya. Namatay yung pinaka-favorite niya. Pumunta sa pari. Sabi niya, Father, pwede mo bang misahan yung aking aso? Sabi niya. Sabi niya, hindi ako nagmimisa ng aso rito. Maghanap ka na lang sa iba. Sabi niya, Father, buong buhay ko, sabi niya, nakita ko, kasama ko nito, yung very faithful itong aso na to sa akin. Ang dami ko nang nakasamang tao. Kasama ng aking buong pamilya, hindi mananalo dito sa katapatan nitong aso na to, Father. And I want him to go up there in heaven para antayin niya ako. Hindi nga ako nagbe-bless ng aso. Maghanap ka ng iba. Alam niyo, Father, pangako ko to kamatayan ng aso. Pinag-ipon ko to ng pera. Dumating man sa point na siya'y mauuna sa akin. Merong nakalaan na $50,000 kung sino man ang magbibigay ng misa sa aking aso. Anong sabi ng pare? Hindi mo kasi sinasabing Catholic yung aso. Hallelujah. All out. Pero parang totoo yung storya sa aso, no? Parang pwede mong ibigay talaga. All out kasi sila no? Amen? Si Lord all out dahil sabi nga, He came all the way, no? Papunta dito sa earth. Tuloy-tuloy hanggang Gethsemane, the Garden of Gethsemane, across the Kidron Valley on the Mount of Olives. No? And where Jesus is said to have prayed on the night of His arrest before the crucifixion. Yung Gethsemane. Alam na niya na kinabukasan, siya ay aarestuhin na. Papunta sa crucifixion. Kung ikaw kaya yun, o ako, magtatago na ako. No? Pero dahil all out siya,
sa kanyang pagsunod sa Ama, kahit hirap na siya, no? Nandun na sa sorrowful time na siya, no? At alam niyang papasok na siya dun sa betrayal, no? ng isa sa kanyang disciples, no? Aarestuhin na siya the day after. So, sila Peter, sila Paul, hiningan niya, 3 sila, na samahan niyo ako sa pagdarasal. No? Samahan niyo ako. Nakiusap siya. Yung 3, parang sila Jenny, sila, hiningan ng, sinasamahan, pero nakakatulog hindi siya makakatulog. Bakit? Kasi alam niya yung mangyayari sa kanya, yung pinagpapawisan na siya ng dugo. No? Sa alam niyang papasukin niyang kamatayan. At the day after, no, aarestoy na siya, sealed with a kiss. Alam niyo ba yon? Yung pag-aresto sa kanya, silyado ng isang halik. Halik ni no. Yung kasi yung yun ang kasi yung pinaka, kung sino yung aking halikan. No, yun ang inyong aarestuhin. Betrayal. No. Pero yung kanyang yung kanyang sarili talagang nag-grieve na siya. No. Mabuti na lang may nag-comfort pa ring angel sa kanya. No. So, ito yung all out na paglilingkod. All out na paglilingkod. Walang pwedeng sumalungat, walang pwedeng humarang, ni kamatayan ay hindi pwedeng isuko ng Panginoon yung kanyang sarili. Niyakap pa rin, in-embrace pa rin yung death. Hello? Amen? So, sa atin, yung mga nasa comfort zone, mag-all out ka na. Okay, lumabas ka naman na muna. Labas na. Tumingala sa langit. Kasi alam niyo kung bakit tayo hindi nakapaglilingkod, di tayo tumitingala sa langit. Kasi pag tingala mo sa langit, ang lawak. No, ang lawak ng buhay ng tao. Kasi parang hindi tayo So, my dear friends, so Jesus arrest by a crowd ay talagang masakit yun. Imagine, dumating para tayo. Hanggang dito sa panahon natin ngayon at magiging panahon ng ating mga anak, ay yun ang inalay niyang buhay. Pero kabaliktaran ang nangyari. Amen? Pero yung kabaliktaran na yun, ay merong seal din ng tunay na pagmamahal sa Ama. Yun ang tunay na pagmamahal sa Ama. Sana pare-pareho tayo yung pangarap natin hanggang sa dulo ng walang hininga. Kay Lord tayo. Amen? Yung bang naglilingkod pa rin, yung gusto mo pa rin makapaglingkod. Amen? So, my dear friends, in 2 Timothy 4:2-5, ang sabi riyan para sa ating lahat. Ito'y para sa ating lahat. Hindi ito para sa akin or para kila brother dito. Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Tayo yan. Pagsikapan mong gawin, yan napapanahon man o hindi, himukin mo o pagsabihan ang mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong
katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang mga hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan, sa halip ibabaling ang kanilang pansin sa mga kathang isip or mga sariling kadahilanan. No? Hindi na maniniwala sa mga nakita na niya, na-experience niya. Buburahin lahat yun. Naglingkod matagal. No? At ang dami niyang narinig ng mga salita ng Diyos. Nung bandang huli, ayaw na niyang pakinggan yung ayaw niyang marinig. Kasi nga, mahirap eh. No? Iniisip niya, hindi para sa akin yan. Nagbibigay na siya ng katahang isip. Hello? Ngunit ikaw, ang sabi niya, maging mahinahon ka sa lahat ng oras. Ano pa? Magtiis ka sa panahon ng kahirapan. Gampanan mo ang iyong tungkulin ng isang mangangaral ng magandang balita at tuparin mo ng lubos ang iyong paglilingkod. Tuparin mo ng lubos ang iyong paglilingkod. Yan ang bilin ng Diyos. Magtiis ka. Pag dumarating ang panahon ng kahirapan, maging mahinahon. Pagdating ng mga pagsubok, maging mahinahon. Huwag kang daldal ng daldal. Huwag mong pahabayan ang nguso mo. Hello, tingnan mo ang nguso ng katabi mo. Hello. Naniniwala ba kayo doon pag matulis yung nguso? Meron ba? Tinignan tuloy yung mga nguso. Oh, hallelujah. Sa 2 Timothy, parang karugtong nito to. No? 2 Timothy 3:16-17. Ang sabi riyan. Bakit niya ipinatuturo sa atin ang kanyang mga salita? Because all scriptures, pakibasa nga, all scriptures is breathed out by God and is useful for instruction, for rebuke, for correction, and for training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Mahirap yan, sabi niya. It is useful for instruction, pagtuturo, katuruan. Yung kaano lang natin, yung iba ayaw na makinig sa turo. Dahil meron na siyang sariling pananaw. Dahil meron siyang sariling balakin sa kanyang sarili. Iba nang kaisipan niya tungkol sa paglilingkod. No? Marami kasi sa atin dyan, nandito ako dahil, marahil siguro, kanya-kanya tayo, nandito ako, may dahilan ako kung bakit ako naririto. Hindi ko lang alam sa inyo kung anong dahilan kung bakit ka nandyan. Baka naghahanap ka ng mapapangasawa. Kaya ka nagdarasal sa Panginoon. Kaya ka nandyan ay para ikaw ay mabless. Yung iba meron no? Kaya nandyan dahil baka gabaan, sabi nga sa Cebuano, baka malasin ako pag malis ako sa Diyos. Mga maling kathang isip. Hello? Or baka naman dito ko dadalhin yung aking boyfriend para tumino naman. O yung asawa ko para tumino. Mali pa rin ang kathang isip. Dahil dito ang pagtuturo ay turo ng katotohanan about the Word of God, about God. Amen? Amen. Hindi lang para turuan, para iwasto. Iba yung turo sa pagwawasto. Hello? Yung iba ayaw na magpa-correct. Hindi naman, mali naman eh. Hello?
Pwede naman ako magsimba na lang muna eh. Tama naman yun. Kaya lang, ikaw mag-isip. No? Hindi lang para turuan at iwasto. No? Sabi diyan, no? For training, no? For instruction, for rebuke, or correction. Ang ibig sabihin, sanayin ka sa katwiran. No, pagsasanay sa katwiran or paggalitan. Kasama pala yun sa pagtuturo. Paggalitan. Naku hindi pa nga napapagalitan, tumatakbo na kumakaripas na ng takbo Hello? Totoo ba yun? Hindi pa napapagalitan. Pinagalitan mo, di lalo na. Nagtatakbuhan na. Or, hindi lang pagkagalitan, kundi sasawayin. Yan ang nakasulat dyan. Sawayin mo, no? Paggalitan mo, turuan mo ng naaayon sa wasto. So this is not just about reading the gospel or the word of God. Kung kailangan turuan. Kung kailangan sanayin. Kung kailangan pagalitan. Kung kailangan rebuke mo. Amen? Kasi minsan, kinakausap ko yung karamihan, hindi ko sila kinakausap ng ayon sa iniisip ko. Kinakausap ko sila dahil meron akong nararamdaman or nadidiscern sa isang tao. Hindi ako basta-basta makikipag-usap na, hoy, alam mo, maglingkod ka kasi ganito. Hindi. Kakausapin ko yan dahil sa tingin ko, sa sarili ko, meron akong discernment. Hindi kita kakausapin na papagawa ko to nang hindi ko nadidiscern. Minsan may kausap ako. Sabi ko, magaling Sabi ko, alam mo, kulang na kulang ka sa panahon. Sobrang laki ng sweldo mo. Pagkatapos, lagi ka pang absent. Sabi niya, dapat ka ako maglingkod ka ng maayos para mas lalong gumanda yung trabaho mo. Sinagot ako, sabi niya, Kuya, yung trabaho ko bigay ng Diyos. Kung ayaw niya, hindi niya ibibigay sa akin yan. Nanlumo ako. Hindi nanlumo dun sa sagot niya, kundi sabi ko, ewan ko kasi hindi galing sa akin yung pagsasabi ko Biglang lumungkot yung kabuuan ng ko, sabi. Hindi ako mibo. Pero hindi ko na malimutan. Sabi ko, hirap naman ito. Yung makikita ko, hindi ko malimutan. Hello? Parang utang, hindi mo malimutan. Hindi ko malimutan. 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, 10 years, 15 years. Nalulungkot ako. Lumaki yung sweldo. Naku po. Diyos por santo. Tumatapon yung kinikita. Tapon ng kinikita. Sakit ng kapatid. Sakit ng tatay. Sakit ng nanay. Tumanda. Naku po, maniwala ka. Nakakita ko, sabi ko, kawawa naman to. Sabi ko, minsan ko lang nabanggit yun. Ubus! Sumayad pati utang. Katakot-takot ang utang. Sabi. Hindi ko malimutan. Marami ganyan. Marami akong nakausap na ganyan. Hindi isa lang yan. Meron pa yung mga mingi ng anak. Daming nanghingi ng anak. Daming nagpa-pray ng anak sa akin. Hindi to, real talk lang to, real talk. About going all out to God. Real talk. Ay, dasal ako ng dasal. Race of mercy. Sige, paalis na siya. Kasama ako sa hadikain nilang mag-asawa na magkaroon sila. Kung mag-serve, all out. Ay, all out talaga. Hindi lang 10 sa daliri ko yan. All out kung mag-serve. Kaya all out din ako magdasal. Pag naaalala ko sila, nasa bahay ako, ay pinagdarasal ko, mabait Nagkaanak.
nung magkaanak nawala sa community. Dami niyan, kapatid. Dami. Hanggang ngayon, kalungkutan. Nandiyan pa sila sa isip ko. Kalungkutan ko yun. Kalungkutan ko yun. Kasi, ayaw magpaturo. May sarili pa. Nandito ka na. Dito lang sa tinatapakan natin, a holy ground. This is a holy ground. For us to be here, it is a big blessing. And God is healing us right now. There's an ongoing change probably sa ating pananaw. Amen? Ang hirap. Hindi pa nire-rebuke yan. Ha? Maganda pa yung usapin. Amen? So, kailangan, of course, babalansihin. Balansihin natin. At, ang daming nagsipag, naglingkod. Pero hindi na ipagpatuloy. Tapos makikita nyo, malungkot. Nagiging kalungkutan natin. Amen? So, again mga kapatid, meron din, alam nila brother Lito, isang buong pamilya. No, ay, lahat ng tulong ginawa natin. Hindi nyo alam to. Hindi to, this is not a matter of utang na loob. No. Wala pang ano dito sa ministry. Ang tulong dito ay tulong galing sa Diyos. Hindi galing sa tao. Amen? Meron tayong tinulungan. Buong pamilya. Sus! Nagkaroon ng mga ministry, gumaling, naturuan, matuto. At tapos, sige, sabi ko, tuwan-tuwa ako. Tuwan-tuwa talaga ako. Tapos, tuwing merong kaso, tinatamaan ng mga problema, nandun tayo. Nandun ang ministry. Pigaan ng tulong kasi napakagandang pamilya Napakagandang pamilya. Bandang huli, biglang hindi nila gusto ang mga turo na. No? Hindi ko alam bakit hindi na. Iba na yung pananaw, nag-iba pananaw dahil napagsabihan ko. Kasi napagsabihan ko tungkol sa, sa isang maselan na kasalanan na kailangan pumunta sa bishop. Maselan, punta kayo sa bishop. Dahil sobrang pagmamahal ko, mahal na mahal ko itong pamilya na to. Hanggang ngayon, I am still longing for their comeback. No? Hindi dalawa sa pamilya na malalim yung kasalanan, pang bishop, no? Hindi ka agad sumunod. Sabi ko, baka maubos kayo. Sabi ko. Ay, naubos ka. Isa-isang may dahilan na nawala na sa service. Pero hanggang ngayon, nandun pa rin ang pagmamahal ko. Sayang. Pero yung sayang na yun, pwede pang may panahon lagi kay Lord. Alam nyo kung anong kulang karamihan sa atin? Ito sasabihin ko na. Pag nag-uusap-usap kami. Ang kulang sa lahat ng mga manggagawa, umalis na gustong bumalik, umalis na nangihinayang na nahihiya, umalis na alam niya na gusto niya yung gawain pero parang hindi na siya makabalik. Alam niyo, mayroong isang kulang lang. Hello. Walang humility to go down. Kaya tuloy, yung iniisip ko, wag na nating antayin yung humility, sunduin na natin sila. Yun ang iniisip ko ngayon . No? Sunduin na lang yung mga kapatid nating nawawala. Dahil minsan, kailangan nila ng Amen? Sunduin natin sila. Paglabas nyo ngayon, sunduin nyo. Amen? No? Para makapag-all out tayo. Kasi kalungkutan natin ang nawawala. Amen?
Philippians 2:14 to 15. Do everything without complaining. Diba? Ang dami nagko-complain. Hello? Diba? Oh, don't tell me na hindi nyo naririnig mga nagko-complain. Nandiyan ba kayo? Diba? Dami. Oh. Pero nakikinig tayo. Hindi i-review mo. Uy, brother, sister, bawal yung, anong complaint sa Tagalog? Bawal magreklamo. Sabi mo sa katabi mo, bawal magreklamo dito. Do everything without complaining and arguing, so that no one can criticize you. Live clean, innocent lives as children of God, shining like bright lights in a world full of crooked and perverse people. No? Tayo tinatawag na to live as children of God, shining like bright lights. Nagliliwanag. Tingnan mo yung mukha ng katabi mo. Nagliliwanag. Sa pulbos. Hello. Pero sabi rito, bright lights in a world full of crook and perverse people. Masakit to sa Tagalog. Crook is baluktot ng mga tao. Mga baluktot ang mga katwiran. Perverse, mga baliw na tao. Sakit naman, no? Tingnan mo yung katabi mo kung baluktot o baliw. Pwede mong pagalitan. Sabi natin, pwedeng i-review. Ano, baliw ba yan o baluktot? Safe na yung baluktot, ano? Safe na yan, ano? Ang sarap maglingkod kay Lord. Kaya lang talagang full of sacrifice, kapatid. Talaga mo sakripisyo. Pero yung sakripisyo mo, pinapalitan ng kasiyahan sa puso. Kaya kanina, ba nandun ako sa likod, sabi ko, ano kaya yung talagang may bibigay ko pa na sa sarili ko? Siguro kako yung pag mamamatay na ako, magdodonate ako. Ikaw, kapag ikaw namatay, anong pwede mong i-donate? Sa yung pakikinabangan ng tao. Total, may mga doktora dyan para pag kami ano dito, anong i-offer mo? May sakit ka na. Huwag mo nang i-offer. Mauna ka na. Hindi nga. Parang iniisip ko, sabi ko, mamamatay ako. Pwede pa akong mag-offer ba ako? Mamatay. Hanapin ko nga yung kasi iniisip ko, meron akong pinangangkuan. Tapos isip ako ng isip, sabi ko, sino ba yung pinangangkuan ko? Hanapin ko talaga yun kasi meron siyang kidney. Nagkukwento, ang tagal na ko na siyang kilala, nasa siguro mga 6 years na. Nagkaano pa siya no? Nagda-dialysis pa. O, kumusta na, sis? Tibay, oh. Alam niyo yung mga may sakit na nasa community? Tibay. Matitibay. Sabi ko, ba't hindi ka pa, wala ka pang makuwang ano? Wala talaga, brother. Sa mga kapatid mo, tatay mo? Wala, hindi much. Ikaw na lang, brother, sabi niya sa akin. Nagulat ako dun eh. Ang kausap niya yung si ako eh. Sabi ko, sige, sabi ko. Pero yung sige ko, sabi ko, pwede kong gawin or kanina naalala ko, patay. Tatawagan ko talaga yung bukas. Sabi ko, i-recommend ako si Brother Lito. Kasi pag hindi ka makatulong, pwede ka makahingi ng pwedeng tumulong. Hallelujah. Ang sarap maglingkod, kapatid. Yung sarap na hindi panlasa. Yung hindi nasasayang yung buhay mo.
Hindi nasasayang. Amen? John 12:35. Put your trust in the light while there is still time. Then you will become children of light. Put your trust in Him. Huwag kang magsasara ng mga pintuan ng iyong kaisipan or wag mong pipilitin na hindi magtanong, Lord, tama ba yung ginagawa ko ngayon? Tama ba yung hanap buhay ko? Tama ba yung mga desisyon ko? Tama ba lahat ito? Itama mo lahat. Kung alam kong tama, pero dahil may tama ako, itama mo. Mga kapatid, let us accept maraming hindi tama sa ating pamumuhay. Kaya hindi tayo makapag-all out kay Lord. May mga hindi tama. Pinipilit lang natin lahat. Tuloy, hindi mangyari ang himala. Kaya hanggang ngayon, si Nora, matanda na, pagkausap mo. Walang himala. Kaya tuloy, mabait naman yung tao na yan. Si Vilma Santos tuloy yung nagkapera na nagkapera. Si Vilma sabi niya, may himala. Hello. Let us become children of light. Amen. Paramihin mo si Miles. Paramihin mo si Kim sa mundong ito. Paramihin mo si Melds. Hindi lang ikaw. Marami pang Melds na darating because of you. Paramihin mo yung lahi mo spiritually, lahing spiritual. Paramihin mo yung buhay mo. Ang ibig sabihin, maraming makikinabang sa buhay mo. Sa oras mo. Dahil all out ka, maraming makikinabang. Dahil pag hindi ka nag-all out, walang makikinabang. Posibleng ikaw lang, kapatid. At hindi tayo namumuhay sa liwanag. Bawat oras dapat may nakikinabang. Amen? John 9:4, I must work the works of Him that sent me while it is day. The night cometh when no man can work. Darating po ang oras katulad ng ating paniniwala sa diary, sa ating nababasa, that this image reminds us of the last hope of salvation. But this image also reminds us that even the most hardened sinner can enter heaven. With our work, with our sacrifice, with an all-out service, even the most hardened sinner na pupuntahan mo, makikinabang sila. Because you are carrying the light of Christ. Light bearer. All out for Jesus. A children of light. Pero mayroong warning. Sabi niya, when no man can work, darating yan. Kung hindi man, pag hindi ka na makalakad, pag tayo tinamaan na ng sakit, o ng kahit na ano paman, but we can still serve. Do you know that kahit you are bedridden, you can still serve with your prayers, with our prayers. Amen? Pero nakakalakad ka pa, then walk. An all-out walk para papunta. The walk of faith. Yun naman ang ating ministry. Kaya nga mayroong mga life in the Spirit
Experience. Ang ating hinahanap, yung kapatid natin na ma-experience nila yung na-experience natin. Kaya nga tayo pumupunta umakit sa mga bahay, enthroning the divine mercy, it is because tayo yung light bearer ni Lord. Para maraming magsibalik sa simbahan at para maging masaya ang ating mga kapatid na mga pari. Amen? Let us work of the work na pinapagawa ng Diyos sa atin. Kasi trabaho niya yan. Pero gusto niyang makatrabaho tayo. Wala. Ano kaya ang laman ng puso natin ngayon? Pag ikaw ba'y papipiliin at magdodonate, di ba ang pinakamagandang ibigay ang iyong puso? Pero sana, wag nang mangyari yun. Huwag ka nang magantay na meron kang ibibigay na puso para i-donate. Dahil sa loob ng iyong kalakasan mahabang panahon, yung puso mo na yan ay laging tumitibok sana para sa iba. All for God's glory. Amen? Ialay natin ang ating mga puso sa Diyos. All out. Lord, dyan naman siya. Ito naman, ang Blessed Sacrament. Maghanap ka ng Blessed Sacrament, wala kang makita, meron in existence. There is a Blessed Sacrament. Dito naninirahan ng Diyos. Amen. Let us bow down our heads and pray once more. Lagi naming kiniklaim, Lord, that nothing is impossible. Pwede ba kaming makiusap, Panginoon? Kung meron kaming mga ginagawa na hindi na rin bagay sa amin at hindi makabubuti sa amin, o pinagpipilitan namin, baguhin mo, Panginoon. Baguhin mo puso, ang isip namin. Para magliwanag ang aming buhay na sa bawat hakbang may liwanag na ikaw ay nandyan sa aming sa aming harapan. Laging ikaw ang nauuna. Bigyan mo ng kapangyarihan ng mga salita na manggagaling sa aming mga bibig, O Lord. Kapangyarihan na galing sa iyo, aming Panginoon. Na merong kalakip na pagmamahal at may kalakip na buhay. Samahan mo kami, aming Panginoon, sa maikling biyahe ng buhay namin. Bawat takbang kasama ka namin, Panginoon. Bigyan mo kami ng saya, tuwa sa bawat mga anak mo na nakakasama namin. Aming mga alay, akay at alay sa iyo, O Diyos. Patuloy mong palaguin ang aming territory katulad ng prayer ni Jabez. Enlarge our territory, Lord. Hanggang sa pinakakaya namin, Lord.
hanggang kaya namin ng aming hininga, ng aming lakas araw-araw. Katulad mo, binigay mo ang lahat. Niyakap ang kamatayan para sa amin. Natakpuan ka na namin, Lord, sa ministering ito. Patuloy mo kaming bigyan ng buhay, ng iyong hininga, ng iyong kalinga, ng iyong awa, ng iyong grasya, ng lakas, ng kagalingan, ng karunungan, ng lahat ng kailangan namin sa paglalakbay na to, Panginoon. Because you are the source of every good things para sa aming buhay. And tonight, Lord, i-bless mo kaming lahat. Bless mo kaming lahat tungo sa isang maganda, maliwanag, at punong-puno ng biyaya na galing sa iyo. Ang tinig mo ay aking hanap-hanap sa gitna ng bawat takot at paghihirap, sa kabila ng aking pagkukulang. Katapatan mo, O Diyos, tanging laan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit ng walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwa